Ngayon naman, balikan po natin si Attorney Lea Tanodra Armamento, ang chairperson ng National Amnesty Commission. Kaugnay ng update sa amnesty process at Local Amnesty Board. Magandang tanghali po, Attorney Lea. Magandang tanghali po, Ma'am Ninia Corpus at ADG Jonathan Malaya. At maraming salamat po sa pag-imbita sa amin ng National Amnesty Commission sa inyong programa. Alright, matapos po ma'am ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaliin ang amnesty program ng pamahalaan, gaano karami na po ang nag-apply at naiprosesong application sa ngayon? Naku ma'am, sa totoo lang, nung narinig namin yung sinabi ni Presidente, biglang nataranta kami. Kasi kailangan na namin habulin yung mga qualified applicants for amnesty. Sa ngayon ma'am, wala pa pong nag-a-apply. Pero they are requesting for a dialogue like the CPP, NPA, NDF. The former rebels are requesting for dialogue with the National Amnesty Commission because they wanted to understand the process. At sino ang qualified. And then last weekend, nasa Iloilo kami because we joined them during the reunions of the former rebels. The National Amnesty Commission was given an opportunity to dialogue with them. Yung MILF naman po natin tsaka MNLF, gusto po muna nilang ilabas muna namin yung implementing rules and regulations. Sa ngayon po, Ma'am Ninia, adopted na natin yung implementing rules and regulations by the majority members of the Commission. Ang hinihintay na lang po natin yung signature ni Secretary Abalos na sa kanya ngayon, yung ating IRR. After him, si Secretary Teodoro na naman ang hintay nating pipirma bago po namin i-publish. Pero adopted na po namin. Okay. Kasi nga po, Chairman, marami rin po nagtatanong sa amin sa National Security Council sa proseso ng pag-apply. Kasi marami pong interesado pero hindi po nila alam ang gagawin nila dahil wala pa nga po yung implementing rules and regulations. So marami pong salamat sa inyong balita na ito pala ay adopted na, ngunit kulang pa ng 2 signatures. Hopefully mapirmahan na ng 2 members of the cabinet na ito. So as a follow-up po, ma'am, given na malapit na mapirmahan ito, ang susunod niyan yun pong yung ating pong Local Amnesty Board, no? Ilan na po ba yung nabuo nating Local Amnesty Board at ilan pa po ang kailangan buuin? Kasi I can imagine, ma'am, no, given na napakaraming mga kababayan natin na former NPA na sumama sa ECLIP program, yung iba dyan may mga kaso, I'm sure magfa-file yan sa National Amnesty Commission. Tama po kayo, ADG Jonathan. Very important itong Local Amnesty Board natin para sa ating mga kasamahan na covered ng proclamation para ma-avail nila. Kasi ang ating Local Amnesty Board ito ay sa mga localities. They are the frontline office of the National Amnesty Commission. So far po ngayon, 9 ang meron tayo. Na-establish po natin ito based on the proclamations pa po ni President Rodrigo Duterte. At ang na-establish po natin ay 6 sa Mindanao, 2 sa Visayas, that is in Region 6 sa Iloilo at Bacolod, at isa dito sa NCR. We just received a letter last week, last April 1 po pala, from Yusek Mayor of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, urging us to establish additional 9 Local Amnesty Board, considering that the Senate and the House of Representatives concur to the proclamations of the President on covering the CPP, NPA, NDF former rebels for amnesty. Nagsagawa po kayo or nagsasagawa po kayo ng orientation kasama ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ano po ang layunin ng mga orientation na ito at saang lugar po kayo magsasagawa ng mga orientation at anong mga grupo po ang mga nakausap ninyo? Actually, Ma'am Ninya, two-prong ang aming orientation.
Yung isa, orientation for our local amnesty board to capacitate them and to familiarize them with the process so that when they go to the areas of our rebels or groups covered by the proclamations, they already can readily impart kung paano ang proseso. So that is for our internal. And then we have orientation, which is more of a dialogue with the groups covered by the proclamation. So far, Ma'am Ninya, ang na-cover namin yung MILF, tsaka MNLF. Nagpunta po kami sa mga kampo nila at nag-dialogue kami sa kanilang mga ground commanders. Kasi marami po sa kanila may mga kaso. Last week, may dialogue po kami sa mga former rebels ng CPP, NPA, NDF dito po sa Iloilo City on the occasion of their parang reunion ng kanilang grupo ng mga former rebels. And then we also have engaged yung grupo nila Ma'am Veronica Tabara of the RPMP, RPA, ABB. So far halos na-cover natin. Pero Ma'am Ninya, continuous pang dialogue natin kasi hindi lahat napapaupo mo sa isang okasyon eh. So you have to continue engage other groups. Okay. So, kailangan po dito, ma'am, is constant dialogue, no, with them para malaman ng ating mga kababayan na merong ganitong programa at mga proseso kung paano sila makaka-avail. So, meron po tayong website kung saan pwedeng pumunta at ano pa po yung mga iba nating mga programa para mapaalam sa mga dating rebelde itong amnesty program. So aside, sir, sa dialogue na ginagawa natin, that is face-to-face, we have a website. And then our local amnesty boards are the one going sa mga areas ng ating mga rebels kung hindi available ang national officials ng National Amnesty Commission. And then, of course, we also have our frequently asked questions. Dinidevelop pa lang namin ngayon, sir, with the OPAP room. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Lea Tanodra Armamento, Chairperson ng National Amnesty Commission.